Alright guys, so good morning sa inyo lahat, no? J Motors TV, yan, nandito tayo ngayon sa Bristol Motorcycle Anabu. Yan, so ipipicture natin itong kanilang bagong labas na unit ngayon, which is itong QJ Fortress 160. Okay, so wag na natin patagalin at busisiin natin kung anong meron dito sa unit na to. Let's go! Okay guys, so simulan muna natin, no, sa kanyang physical appearance ng motor na to, no. So unang-una dito na, unahin na natin to. So meron tayong windshield dito. So clear windshield, yun nga lang, hindi pa siya adjustable, no. Ayan, pero okay na okay, maganda naman yung kanyang pagkaka-design. Then meron tayo rito logo ng QJ Motor, yan. Then meron tayong sticker dito ng Bristol. Then dito, kung makikita nyo rito banda, no, yung dito, so napaka-aggressive tignan. Meron tayong projector dito, 4 na projector. So ito yung kanyang pinaka-low, ito yung pinaka-high. Then ito yung kanyang daytime running light, no. So mamaya paiilawin natin yan para mas makita nyo, no. Okay, so ang kulay na ito parang matte gray. Then nandito yung kanyang turning signal, ito. Yan. Yan kanyang turning signal, ito, signal light. Yan, okay. So dito, meron tayo ritong conventional telescopic fork yung ginamit nila, no. So medyo malaki rin naman, hindi natawag na tinidor, no. So dito meron tayong 2-pot caliper, no. QJ Motor na caliper dito. Okay, so dito naman meron tayong CST na brand ng gulong, which is ang size niya is 110/80 by 14. Then naka tubeless tayo rito. Okay, yan. So naka disc brake yan. Meron kayong reflector dito, additional na visible guys sa gabi. Okay, so ang lapad ng kanyang tapalodo. Yan. So dalawang kulay yan. Meron pa rito, may ivory white dito. Okay. Then dito, check natin. Meron tayo ditong yan, may logo ulit tayo dito ng QJ dito. Okay. So silver, no, meron siyang decal dito na stripe na black and red. Yan. Okay. Then dito, meron tayong QJ na sticker. Then may nakalagay dito na FI. Yan. So tingnan muna natin yung physical appearance niya, no. So dito yung kanyang side stand. So meron tong no, side stand kill switch. So common na yan ngayon sa mga scooter for additional safety nyo, no. Then dito, yan yung apakan ng inyong angkas. Then may emblem tayo rito na Fortress 160. Yan. Then may decal tayo rito ng red and black combination. Okay, so ito yung kanyang CVT. So naka hybrid tayo rito, no. Okay, then dito, yan, sa bandang likuran meron tayong dalawang suspension dito. Yan. Then ang size ng ating gulong dito, yan, medyo mas maliit to kaysa sa unahan. So 13 to, itong likuran na to. So parehas ng 130, 70, yan, by 13 yung kanyang panglikuran. Then naka single pot caliper tayo rito sa likod. Yan. Then yung kanyang exhaust, very basic naman, maganda yung kanyang heat cover. Then naka liquid cool tayo. Ito yung kanyang pinaka liquid cool. Yan. So meron pa kayo ritong mudguard. Ayan. So ano pa ba makikita natin dito? Dito tayo banda. Dito naman sa taas yung kanyang handlebar, no. So ito ready for top box to. Okay. So kung gusto mo lagyan ng top box, tanggalin mo lang to. Then yan, ready for top box. So ito na yung pinaka tornilyuhan para sa top box. Then kung ayaw mo, ito, balik mo lang to. Pero ito may tornilyo yan sa ilalim bago nyo ito matanggal. So may tornilyo yan dito. Yan. Tapos dito yung kanyang
tank. So 8 liters yung kanyang tank capacity, no. Then dito naka naked handlebar tayo, naka chrome. Then yung kanyang mga switches, so basic lang naman yan, mamaya bubuksan natin. Then yung kanyang brake lever, so adjustable tayo rito. Then meron tayo ditong brake lock. Okay, then buksan natin to. Yan, so sinukat namin kanina, kasya rito ang face helmet. Tapos dito yung kanyang battery. So malaki yung battery na yan to. Yan. So yung kanyang upuan, so okay naman, malambot. Ang ganda. Tingnan, buksan na natin. Yan, naka two-tone. Yan, yung kanyang stitches na white nandito. Yan. Okay. So nakakilis tayo rito ha. Ito yung para sa fuel nya. Yan. Makikita nyo, ayan yung kanyang tangke. Okay. Then dito may packet tayo rito, ang pinaka charger nyan dito sa kabila na to. Then dito yung kanyang lagyanan nyo lang ng ano nyo, no? Ayan, dito yung pinaka packet yan. Nandito yung charger. Ayan, di kita madilim. Ayan, pero nandiyan yan. Okay, tapos itong isang packet, pwede nyo palagyan ng kung ano na yun dyan, cellphone, wallet nyo, pwede dyan. Yan. So hindi naman ganun kalaki itong motor na to, no. Tama-tama lang. Yan yung kanyang panel. So sa panel napaka-clear nya, colored. Then yan, nakikita nyo yung mga detalye rito, no. Nandito yung voltmeter. Then yung signal light, engine check, kilometers, so yung inyong temperature. Yan, so ito makikita nyo, mayroong backlight yung kanyang mga switches. Then dito meron tayong idling stop, meron tayong hazard, meron tayong passing light. Yan, so tingnan natin, ito yung kanyang hazard. Yan, nandito sa pinakataas. Then ito yung kanyang daytime running light. Yan. Okay. Okay guys, no, so ang presyo ng motor ulit na to ay sa 139,900 pesos. So para naman sa kanyang engine specification, so meron tayong 160cc engine displacement, single cylinder, 4-stroke, 4-valve, liquid cooled, at ito ay naka SOHC. So naka EFI tayo rito. So para naman sa kanyang max power, meron tayong 15.8 kilowatts at 8,500 RPM. Meron tayong max torque na 13.7 Newton meter at 6,500 RPM. So yan, may wheelbase to na 1325mm. Para naman sa kanyang ground clearance, meron tayong 140mm. So ang seat height na ito, napaka Filipino friendly, 755mm lang. So napaka tamang-tama lang to para sa mga Pilipino. Yan. So ang wheelbase 1335mm. So naka ABS, naka traction control, naka CVT tayo rito, naka hybrid. So puntahan nyo lang yan dito sa Bristol Motorcycle Imus branch sa halagang 139,900. So wag ka na magpahuli, i-avail mo na kagad to at merong 2 unit dito. Alright, so yun, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. J Motors TV lang yan sa inyong YouTube at Facebook account. Huwag nyo kalimutan hitang notification bell para updated kayo sa lahat ng video na ina-upload natin. Alright, so God bless you all, ride safe and peace out.